Nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas habang lumalaki ang bilang ng mga patay na Palestinian sa Gaza. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ilan ito sa mga update ngayon patungkol sa giyera na nangyari sa Israeli kontra sa mga Hamas, at binabanggit dito sa balita. Binigyan ng Israel ang mga residente sa Gaza City ng 6 na oras na window para makalikas patimog noong Sabado, na nagpapakita ng video ng mga pagsabog at mga bangkay kabilang na ang mga bata sa isang ruta na sinasabi ng Israel na ligtas. Ang advisory na pagkilos ay dumating isang araw pagkatapos na binalaan ng Israel ang 1.1 milyon na tao na naninirahan sa Hilagang Gaza na mag-evacuate para sa kanilang kaligtasan. May mga palatandaan na tataasan ng Israel ang kanilang retaliation na opensiba laban sa mga Hamas matapos ang teroristang pag-atake ng grupo noong October 7 na ikinamatay ng 1,300 na katao. Lalo pang lumalalim ang krisis sa kagutuman sa Gaza, kung saan may mga babala na ang mga tao ay nasa panganib ng gutom. Ayon sa Palestinian Health Ministry, higit sa 2,000 na katao ang namatay sa kasalukuyan sa nasasakupan ng Hamas sa nakaraang isang linggo ng labanan ayon sa ulat noong Sabado. At binabanggit din, mga kaibigan, dito ng ilan sa mga biktima ng pag-hostage. Ayon pa sa isang kaanak, gusto kong makabalik ang aking pamilya. Ang mga kamag-anak ng mga bihag na kinuha ng Hamas ay nagsusumamo para sa kanilang kalayaan mula kay Salma Abdelaziz ng CNN News. Samantalang sinusubukan ng mga lider ng mundo na hanapin ang mga bihag na kinuha ng Hamas sa isang mapanirang pag-atake sa Israel noong nakaraang buwan. Ang mga pamilya at mga kaanak ay desperadong nananawagan para sa kanilang kalayaan. Nanatiling bihag ng mga opisyal ng Hamas ang hanggang sa 150 na katao sa iba't ibang lugar sa Gaza matapos ang kanilang pagsalakay sa timog ng Israel noong October 7. Ang ilan sa mga bihag ay mga dumalo sa music festival, habang ang iba naman ay naninirahan sa mga komunidad na magsasaka sa Israel malapit sa hangganan ng Gaza. Kasama rin dito ang mga sundalo ng Israel at mga dayuhang mamamayan na kinidnap. Ang mga detalye tungkol sa pagbihag na kinuha ng Hamas ay patuloy na lumilitaw. Pinaniniwala ang kinidnap ng 9 na buwang gulang na si Kefir at ang kanyang kapatid na si Ariel, kasama ang kanilang ina na si Shiri Bibes at asawa nitong si Yarden mula sa Nahal Oz Kibbutz, isang maliit na puok ng pagsasaka sa timog ng Israel. Gusto kong makabalik ang aking pamilya, ani pa ni Yitaf Ziller, isang kamag-anak sa panayam kay Anderson Cooper ng CNN. Sinabi ng mga magulang ng 23 years old ng Amerikanong si Hersh Goldberg Paulin na siya ay tinamaan ng malubhang sugat at inihagis ng mga kasapi ng Hamas. Si Hersh ay naroroon sa Nova Music Festival sa Israel noong Sabado. Nagpamalas ng mga detalye ang isang investigasyon ng CNN kung paano ginapi ng mga Hamas ang mga daan ng pagtakas, pinasok ang lugar at pinatay ang mga taong nagtago sa mga bomb shelter. Sinabi ng mga magulang ni Goldberg Paulin na ang mga nabuhay sa mapanirang atake na nagsabi na siya at ang kanyang kaibigan ay nagligtas ng kanilang mga buhay. Sinabi ng ina ng German-Israeli na si Shani Luuk na nakuna ng video na kinumpirma ng CNN na wala itong malay sa festival. Mayroon pa akong pag-asa, nagtaasa ng pangako ang mga gobyerno na makamit ang kalayaan ng mga bihag na kinuha ng Hamas noong nakaraang linggo. At ito nga ang sabi, mayroon pa akong pag-asa, ika pa ng ina ng German-Israeli na si Shani Luuk, kasama ang mga pamilya ng mga Amerikano sa Israel na hindi maaring matuntun. Sumali sila kay US President Joe Biden mula sa Israel at US, kasama ang mga pamilya ng mga Amerikano. Sila ay sumama kay President Joe Biden noong Biyernes na pumunta sa Israel sa oras ng hapon para sa isang emosyonal na Zoom call, ayon sa isang source ng CNN News. Sinabi ni Biden sa CBS News na ang kanyang administrasyon ay nagtatrabaho ng gusto upang may balik ang mga Amerikano na nawawala mula sa Israel sa isang panayam na inere noong Biyernes. Hiniling ng German Foreign Minister Annalena Baerbock
sa Hamas na palayain ng mga inosenteng ito sa isang joint news conference kasama ang kanyang Israeli counterpart na si Eli Cohen sa Netivot, Israel noong Biyernes. Sinabi pa ni French President Emmanuel Macron noong Huwebes na gagawin ng kanyang gobyerno ang lahat para sa kalayaan ng mga bihag, anuman ang kanilang bansa na pinanggalingan. Noong Biyernes, sinabi ni United Nations spokesperson Stephen Dujarric na ang ahensya ay dapat tiyakin ang agara at walang kondisyon ng pagpapalaya sa lahat ng bihag sa Gaza. At tunay nga mga kaibigan na tumitindi ang paghihirap ngayon sa bansang Israel. At wala tayong ibang magagawa kundi ipanalangin ang mga biktima at mga kaibigan natin sa lugar na iyon. Filipos 4:6-9. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Mga kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay matatamo lamang natin kung tayo ay nasa ating Panginoong Jesucristo lamang. Nawa, hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na manatili ang ating Panginoong Jesus sa ating puso upang tayo ay magkaroon ng panatag na puso na sa anumang mga dagok at trahedya ng buhay ay magiging panatag pa rin ang ating kalooban sapagkat kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil hindi niya tayo papabayaan hanggang sa katapusan ng mundo. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo magiging panatag ang aming puso. Nawa Panginoon ay gabayan ang aming mga kaibigan sa lugar ng Israel. Na nawa Panginoon tulungan niyo po sila na magkaroon ng panatag na puso at manampalataya po sa inyo. At kayo na po ang bahala Panginoon sa kanila doon. Na nawa po ay matapos na ang giyera sa lugar na iyon. Nawa Panginoon gabayan ang bawat isa at tulungan kami na magpasakop araw-araw sa aming Panginoon Jesucristo upang magkaroon ng kapanatagan ang aming puso. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.